Kasama na po natin sa linya ang spokesperson ng DOH, ASEC Albert Domingo. Good morning po, ASEC. Good morning, TJ, Chacha, and Miss Maricel at lahat ng mga kapatid na nakikinig at nanonood. Good morning po. Good morning, sir. Thank you for being on the show. Para lang malinawan din po kami, pati yung mga nakatutok po sa atin Yes. ngayon tungkol dito sa issue ni Manuel Masalva, ito pong Netflix actor na bumisita daw dyan sa Palawan, and then after 2 days nung nasa Dubai na, nagkaroon daw po ng bacterial infection na nagresulta sa coma. Tama po ba iyon, ASEC? Yes, alam nyo, DJ Cha, Miss Maricel, sabay-sabay nating nakita yung balita at ang nanggaling ang balita mula sa entertainment beat. Kaya hirap na hirap kami sa DOH kasi una sa lahat, from outside siya ng Pilipinas, nanggaling na sa Dubai na yung balita. At ang pinanghahawakan lang natin dito ay yung statement ng kanyang publicist or a manager. Pag binasa natin yung ulat, di umano ang sinasabi ay ang keywords aggressive bacteria, tapos medically induced coma, ay talagang nakaka-alarma pag narinig natin yon. Ngunit pag binasa rin natin patuloy yung statement, sinasabi nung mismong manager ng aktor na kilala nila yung bacteria, alam nila yung antibiotic at bumubuti na si Manuel. Kaya kami, napakamot kami ng ulo, ano kaya ito? Bakit hindi ito lumabas sa radar ng Department of Health na malalaman kasi namin kung merong kumakalat na disease ongoing every day as we speak ang ating surveillance po sa ating mga local government units. Wala pong report na pumapasok. Ang posibilidad dito, DJ Cha, Miss Maricel, is baka meron siyang nakuhang mikrobyo doon sa dagat na nandyan naman yung mikrobyong yan, baka nakuha sa pagkain ng hilaw na lamang dagat or pwede rin sa sugat. So, ang confirmed, is this a bacterial or viral infection? Para lang mas klaro. Kasi may mga balita sinasabi viral, meron din bacterial. Alin po doon? Hirap kasi kaming magbigay ng direct confirmation mula sa Okay. Department of Health kasi Oo. ang pinangahawakan lang natin talaga yung report. So we will just have to take it for face value mula dun sa mga wire na sinasabi nila bacteria daw. Meron naman tayong mga kilalang bacteria sa ating dagat na nagiging dahilan talaga ng mga ganyang sakit. So kumbaga, parang pwede namin gawin is paghambing na lang. Yung mga mikrobyo sa dagat na tinatawag na salt-loving bacteria, pwede kasi yung mapunta sa malalang sakit at pag sinabing medically induced coma, kasama ho yan sa proseso ng paggaling. Paliwanag po natin sa mga kapatid natin, ang medically induced coma, yung doktor mismo, may pahintulot ng pasyente or nung kanyang kamag-anak ang nagsabi, kailangan nating patulugin yung pasyente kasi pag nasa ICU at nakatubo, naka-intubate for breathing, pumapalag kasi yung tao, isipin nyo, may nakasaksak na tubo sa inyong lalamunan, di ba? Papalag yun. So, pinapatulog namin yung pasyente para hindi siya nasa-stress habang binibigyan siya ng antibiotic at pinapagaling. Yun po yun. I see. Pero, ASEC, meron na ba tayong coordination doon sa either family or yung sa hospital kung saan nakakonfine itong si Manuel Masalva para makakuha tayo ng additional details tungkol dun sa nature ng sakit niya? That's correct, DJ Cha. Ora mismo dun sa araw na pumutok yung balita, Philippine time, nag-utos sa Secretary Erbosa, pakicontact nga, sabi niya dun sa ating Epidemiology Bureau, pakicontact yung WHO IHR, International Health Regulations Focal Point, sa dalawang bansa, sa UAE, which nasa ng Dubai, at ang ating tawag dito si Mexico kasi Mexican kasi si Manuel Masalva. So nag-aantay pa tayo ng reply. Ang system lang kasi doon, Miss Maricel, DJ Cha, ang IHR system nagbabantayan sa mga tinatawag na notifiable diseases. Sino to mga to? Mga Ebola, Marburg, COVID-19, yung mga talagang big time na nakakatakot na kailangan bantayan. Pero pagka ito ay kahit sabihin mong aggressive bacteria pero nagagamot siya at hindi siya public health concern, hindi siya nire-report sa IHR. It becomes a matter of whether the patient, si Mr. Masalva, wants to disclose yung detalye ng kanyang sakit. Pero na-trace na po ba natin, ASEC, yung area kung saan pumunta itong si Manuel Masalva, yung background nitong lugar na to, baka meron ng mga incidents in the past na pareho yung kaso sa kanya? So out of abundance of caution, ang ginawa namin is lahat na ng posible na tourist
spots kasi hindi namin alam exactly kung saan siya nagpunta except dun sa mga balibalita na again we cannot confirm no na di umano, Palawan, malay natin baka nagboracay, baka nagbohol. So as part of due diligence, lahat ng ating mga tinatawag na surveillance units, nagpatanong na kami. Sabi namin, Mapa Manuel Masalva man or kahit hindi Mapa Manuel Masalva, kahit Manuel de la Cruz yan, Pilipino, meron bang nagre-report ng ganitong sitwasyon na aggressive bacteria, kumbaga lahat ng mga posibilidad. We have not received reports so far. But we know na itong panahon na ito, yung mga food poisoning cases and also mga infected wounds, yan yung mga karaniwang nangyayari sa mga beach natin. Baka kasi ganun, pero walang confirmation. So, yun pong klase ng aggressive bacteria na naririto ngayon kay Manuel Masalva, gaano po kadelikado yun based lang po dun sa mga natatanggap natin na ulat? Yes. So based sa mga natatanggap natin ng ulat, hindi kasi natin alam yung eksakto na species. Pero in general, ang mga bakterya sa dagat, pag hindi yan nagamot within the first 24 to 48 hours, ay nakamamatay siya kung hindi nagagamot. Pero pag nabigyan siya ng tamang antibiotic, nababawi siya. Take note doon sa news report na sinabi, March 18 daw lumipad paalis ng Pilipinas si Mr. Masalva. And then 2 days later, according to the report, nakitaan siya ng simptomas. Doon pa lang, medyo napapaisip kami. Dahil hindi natin masigurado yung timeline. Talaga bang sa Pilipinas nanggaling yung infection o nagkataon lang na coincidental, napadaan siya ng Pilipinas, tapos baka may iba siyang dinaanan na stopover at pwede niyang nakuha. Hindi natin masagot until we get an official report either from the countries na nasaan siya or kung mamarapati ng kanyang pamilya, magbigay sana siya sa atin ng official information. Oo. So kulang pa yung mga informasyon na ibinigay po sa inyo kasi may contact na kayo sa family, sabi niyo po kanina, no? Hindi sa family directly, DJ Cha. Sa Doon sa UAE. mga IHR po, Oo. yes. Doon sa Oo. country focal point. So sa ngayon, para lang mas malinaw, bacterial man or viral infection in Palawan, wala pong binabantayan ng DOH sa ngayon. Walang spike ng cases on Hindi. viral or any bacterial infection. Nakabantay tayo in general pero wala tayong nakikita na dahilan para tayo'y kabahan. Dahil yung pinaka mga reports natin on food poisoning, on influenza, on wounds, or yung mga infectious disease reports, hindi tumataas yung mga bilang. At kung meron kasing namumukod-tangi na kaso, automatic marireport sa amin yan. Aside from Palawan, may mga ibang areas din tayong tinitignan ng viral and bacterial infection na sa ngayon after ng incidenting ito. Hindi lang Palawan, DJ Cha. So parang dahil nga out of precaution Yes. at pagbabantay natin sa ating mga mamamayan, lahat ng mga tourist spots dahil yung nga, kung totoo yung report na bacteria mula sa dagat, again to reassure lahat ng mga kapatid na lumalangoy, huwag pong kabahan, huwag lang kayong lumangoy kung may sugat at huwag kayong kakain basta-basta ng hilaw na lamang dagat. Yun lang naman yung ating precautions. But the seas, the oceans are very safe to swim in. Basta mag-iingat po tayo. So wala pa rin tayong information kung saan exactly sa Palawan siya nagstay? Ganun po? Ganun tayo medyo kablanko pa sa ngayon? Blanco tayo, DJ, siya kasi meron tayong data privacy. Unless piliin ni Mr. Masalva na sabihin kung saan siya napunta or ang tanging paraan para manghimasok ang DOH at meron kapangyarihan ay kapag ito ay tinatawag na notifiable disease. Ibig sabihin, yung mga mabibigatin, yung mga COVID, yung mga Ebola, Marburg, ay pag ganyan, di namin kailangan magpaalam. Talagang kami ang kukuha ng record niya. Pero hindi kasi yun, DJ. Sa ibig sabihin, yung nakuha niyang sakit, kahit sabihin nilang aggressive, ay hindi public health concern. Oo, kaya karapatan niya yun na hindi talaga magbigay ng information. Pero sa ngayon, walang Yes. dapat ipagkabahala ang publiko dito po sa nangyaring ito. Wala po. Wala po tayong sa ngayon dapat ikabahala. Binabantayan po ng DOH. Iniintay natin yung mga feedback. But at the same time, both formally and informally sa ating mga lugar locally, kami po ay nagtatanong-tanong. Wala naman po kaming nakukuha ng mga report thus far. Okay. Ako last na lang, iiba po ako ng issue, Asek Albert. Yes. Merong mga lugar na marami daw pong may viral infection sa ngayon. Anong klaseng viral infection po yan?
Well, pag sinabi kasing viral infection, alam mo, kaugnay yan dun sa, remember, 1 or 2 weeks ago, si PGH parang napuno yung ER. Ganyan din yung tanong namin, sabi namin sa PGH sa kila Dr. Legaspi, meron ba tayong nakikitang kakaibang infection? Wala po. Malamang po yung report na yan nanggagaling sa mga ulat na maraming pasyente ang nakalagat ngayon sa mga emergency room. Pero wag ho tayong kakabahan dahil kasama po yan sa regular operations ng ospital. As soon as na-discharge po yung mga pasyente sa loob ng mga ward, pumapasok rin po yung mga pasyente sa ER. Nagkakataon lang na mukha siyang punot kasi syempre may darating na bagong pasyente. But the solution there, DJ Cha, is wag ho tayong dumiretso dun sa mga malalaking kilalang ospital agad. Kung meron po tayong mga hospital sa DOH hospitals or kahit yung mga local government na malalapit or kung gusto po sa private, dun ho muna tayo pumunta para wag mapupuno kaagad yung malalaking ospital. So, no need to worry din po yan. Kahit na binabanggit nyo na rin na mukhang dumadami yung viral infection cases sa ibang ERs? Hindi po dumadami yung viral infection, dumadami lang po yung bilang ng pasyente Bilang ng dahil pasyente. maraming Oo. dahil maraming nakapila sa mga ER. Even in Ayun. kids, ASEC? Yes, actually ang ating mga binabantayan ngayon pero wala naman tayong nakikitang pagdami sa ospital, dengue. Naiulat natin yan, di ba? Actually, thought nga kami na baka magkaroon ng higher numbers by July dahil sabi nga ni Secretary Arbosa, due tayo for a spike in cases every 2 to 3 years. Mukhang na doon tayo sa timing ngayon. Pero kahit marami ang kaso ng dengue, hindi namin nakikita yung pagbulusok sa ospital kasi marami dito ay mga nagagamot sa mga clinics and health centers. Sir, pahabol lang kasi syempre mag-Holy Week na tayo next week. So, Yes. bagamat nagsabi kayo ng mga ilang tips kanina, no, para dun sa mga pupunta sa mga dagat, ano yung mga dapat nilang tandaan para makaiwas na, especially now na pakataas ng heat index? Yes, DJ Cha and Miss Maricel, unahin ko yan yung heat index. Always hydrate. Huwag ho tayong hahayaan na matuyuan ang katawan natin. So ang average 7 to 8 glasses of water per day ang apat iniinom natin. Yun lamang po mga pasyente nga nagda-dialysis, magtanong ho sa inyong doktor kung ano yung maximum level. Pero kung di ho nagda-dialysis, it's okay to hydrate. Sundong ko na yung mga ibang ingatan natin. No? Lahat tayo ngayon halos mga babiyahe, whether local or international. Para sa mga local, yung po mga road traffic injuries, yung mga banggaan, kulang ho tayo sa daan. Mainit na ngayong panahon, iinit pa ulo natin. Makakarating rin tayo sa paroroonan. Sayang lang yung holiday kung mag-away-away sa daan. Kulang po tayo. Mag-seatbelt lagi, mag-helmet. Pagdating po dun sa ating mga pupuntahan, ang pagkain, siguraduhin hong luto ng maayos at kakainin kagad within 2 hours dahil mabilis mapanis ang pagkain sa init ng panahon na ito. Mag-ingat sa mga batang lalangoy, huwag po silang hayaang lumangoy mag-isa dahil baka malunod. At huwag po tayong iinom ng alak lalo na pag tayo ay magsiswimming para okay tayo. Sir, balikan ko lang yung kanina na nabanggit ninyo na base sa tala ng DOH, every 2 years nag-spike yung dengue cases. So we're expecting this July na tataas. Bakit? Anong meron sa 2 taon? Very good question, DJ Cha. Ang dengue kasi 4 yung serotype niyan. 4 yung uri ng virus ng dengue. Type 1, 2, 3, 4. Ang tao kapag nakagat na ng lamok na may isang serotype, kunyari dengue type 1, magiging immune na tayo sa type 1. Yung delikado kasi sa ikalawang kagat, pwedeng maging severe yung dengue natin. Pero kung malampasan natin yon, kaya importante yung early consultation. Kapag nalampasan natin yon, yung kagat number 3, kagat number 4, halos wala nang epekto sa atin yan. Now, every year, nanganganak tayo. Siyempre, may bagong Pilipino, may bagong populasyon by 2% of the population every year. Yung mga batang bagong panganak, hindi pa nakakagat ng lamok yan. So meron kang bagong tinatawag na susceptible infection pool na pag sila ay nakagat, tataas yung bilang. So kaya every 2 to 3 years, kasi usually ang mga bata na expose sa kagat ng lamok around 2 years old, 3 years old, tapos nagiging immune sila over time. I see. Okay. Malinaw na malinaw. Iba talaga din magpaliwanag si ASEC Albert Domingo. So wala tayong dapat ipag-aalala mga kapatid dahil dire-diretso naman ang monitoring nga ng DOH kung sakali man na may bacterial or viral infection, sila mismo ang magsasabi niyan. Tama po, ASEC?
Definitely, DJ siya, alam mo yan, di ba? Pag yung mga tanong niyo sa amin sa MPAC, sasagutin namin at kami yung unang magsasabi kung meron dapat ikabahala. Yan. So sa ngayon, walang dapat ikabahala ang mga magbabakasyon next week at magpupunta sa mga beaches, mag-enjoy, pero syempre dapat careful po kayo. No, Oo. careful pa rin. O yung mga nabanggit kanina na paalala ni Asek Albert. Maraming salamat po, Asek. You're always welcome, DJ siya, Miss Maricel at kay Manong Ted. Good morning! Good morning. Asek Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health.